Ang atong lesson karong gabi una, mao ni siyang pinakauna gyud. Pinaka because kaninga course nga inyong gisudlan, ah, ang atong mga topics kanay show atong material palihog. Sa atong ah, material, no, maghisgot ta og pneumatology bahin ni sa Holy Spirit, no. Unsay pasabot sa spirit-filled living o spirit-filled ministry sa practical nga aspect. Maghisgot po ta o kanang unsa ang pag-interpret sa Bible, unsang Bible, tawag na hermeneutics, no. Maghisgot po ta og kaluwasan, Christology, Trinity, eschatology bahin sa end times, unsay gisulti sa Bible, no, about the last days or missiology. But before ta makahisgot yun aning tanan, ang atog yung unahon kining gitawag og the ultimate purpose, or what is known as the eternal purpose. Hisgutan nato ni because kani siya nga lesson, mao ni siya ang mo-zoom out ta ba? Zoom out ta, tanaw na to ang pinaka-big, pinakadako kay nga picture. Mo-zoom out ta. And diri nga lesson, naaning tawag na to starting point. Unsang imong starting point? Kaning illustration nga imong makita, diri ang tawag nato ni og kanang the line of God's purpose. Unsa gid ang katuyuan sa Ginoo, no? From point A to point B. Now, pareha ba na og gabiyahe ka padulong sa Cagayan de Oro City, gikan sa Davao? Padung ka sa Cagayan de Oro City, somewhere, pag-abot nimo sa Valencia, nakaliko ka padung sa wala, nakaadto ka og San Fernando. So nisimang ka ba? And so karon, ang challenge is, gikan sa San Fernando, makabalik kag Valencia. So mao na siya ang salvation, mao na siya ang redemption. Nibalik ta sa highway ba? But ang problem is, nakabalik to ta sa highway, nakalimot ta sa asa gyud padulong. So much of Christianity na occupy sa journey from San Fernando to Valencia. Nakalimot sa ultimate o unsa gyud ang plano sa Dios before the world began. Unsa gyud ang pinaka-eternal purpose. Mao ni siya ang atong tumong nga makita nato ang pinaka big picture, kay kung wala ni siyang big picture, dili gid ta makasabot sa Bible, dili nato matarong og himay-himay ang pulong sa Ginoo. Magka-bulabog, magka-jumble-jumble ang atong eschatology, daghan kay maglalis, pre-trib, post-trib, mid-trib, daghan kay mga drawing, and then ultimately mangutana ka, unsa ba tumong sa Amahan? Unsa ba tumong sa Dios? Nganong kinahanglan nga taguan pagsaka dito, girahon diri. Unsa ba mura dua-dua ang Ginoo? Walay sense actually. Mura siya fairy tale nga salida nga disjointed, disconnected. Kani siya nga lesson tonight. Ang atong tumong ani is makita nimo mo zoom out ka ba, no? Mura bitaw na og nagtan-aw ka Google Map, naka-zoom ka diri sa Davao. Kung mo zoom out ka, makita nimo ang entire Mindanao. Mo zoom out pag yung ka, makita nimo entire Philippines. Mo zoom out pag yung ka, makita nimo ang Philippines, gamay na lang kayo. Ang Indonesia, Australia, makita nimo ang Thailand, makita nimo ang India, China. Mo zoom out pag yung ka, makita nimo, naapil ng China, naapil na ang Russia, naapil ng Africa. Zoom out pag yung ka, pinakalayo ang kalibutan, mura na lang abog. Makita nimo ang solar system, makita nimo ang entire galaxy. So hopefully tonight, mo zoom out ta, mo tan-aw ta sa the bigger panoramic na vision
of God's purpose, the panoramic vision of God's purpose. Then, makita nato ang atong place in the whole of God's purpose. Muna itong tumong, mga kaigsuunan, na makita nato. Mura ba na siya o ibalik daw ang akong magsinyas-sinyas na lang siguro ko o balik sa camera o sa material sa iPad. Mura ba na siya o kanang mura na siya o kanang next time ako'y control dire bro, i-set up na to ako'y control. Mura na siya o kana bitaw nga mekaniko sa sakyanan, mechanic sa diesel engine. Kung ngano man nga naay mga mekaniko nga hawd kay sila ba og kanang diesel kung moayo ba? Tungod kay nakita nilang hole. Nakita nilang kinatibukan ba? Kung pakita nimo og kanang naang alternator, kasabot na siya og asa ng alternator ug sa tuyo ana. Pakita nimo og piston or crankshaft, kabalo siya asa ang crankshaft, kabalo siya sa tuyo kay ngano man nakita niyang hole, kabalo siya sa internal combustion engine, kabalo siya kung say the whole. Kita dili man ta mutan-aw ta og alternator kasabot og unsa na, no? Mutan-aw ta og kining ni ang water pump kabalo ka asa na sa tuyo ana. But the key to understanding ang mga small parts is to understand the whole. So ang atong tuyo ani karon nga lesson is to understand the whole. Amo ni siya ang gitawag og the ultimate purpose. So hopefully mahuman nato ni siya tonight. Siguro natin mga 40 minutes nga presentation, lecture o niya mangutana ta, question and answer ta. No? So, kay balik ta sa atong lesson please. Diri, number 1, let's talk about man-centered versus God-centered na purpose. Okay? Parihan ni siya sa nahitabo sa kalibutan niadtong about 500 years ago. Dunay revolution in the realm of science, no? Gitawag na siya known as the Copernican Revolution. Kay nga naman, sa una, pila ka libo ka tuig, more than 1,000 years, ang pagtulunan gyud, tinuhuan gyud sa tibuok kalibutan is ang adlaw mao'y naglibot-libot sa kalibutan. Ang kalibutan ng Earth, pundo ba? Yang adlaw mao'y ni subang, ni salop, ang libot-libot, di ba? Earth-centered nga perspective. Tanan nga mga bituon, galibot. Grabe kadaghan ang mga libro, mga writings, scientific materials, gisulat about ang mga astronomers ang gatuon sa mga bituon, gatuon sa adlaw o bulan, gi-record na nila ang pathway ba. Tingala sila nga gasigsag ang dagan sa mga bituon. Dili gyud ingana ka ng straight ba. Dili nila ma-analyze o unsa nga path ang gina-travel sa mga stars o sa mga mismo sa adlaw, moon. Hangtod duhay day usa ka scientist nung si Copernicus, nagkaroon siya og radical kaayo nga theory na dili ang adlaw mo ay galibot-libot sa Earth kung dili ang Earth mo ay galibot-libot sa adlaw. Actually si Copernicus gipapatay gini sa Pope kay maguba ang pagtulunan, maguba ang church man mo ay nag-host na sa mga monastery, ang mga library, scientific library. Kinahanglan sunugon nila, panglabay nila. Tens of thousands of volumes of books, ipanglabay nila tungod kay bag-o nga paradigm. Nadili ang Earth
ang sentro, kundi ang adlaw ang sentro. So, in the same way, kita pod sa atong Christianity, dili kita ang sentro. Wala gatuyok-tuyok ang Ginoo palibot sa tuwa, kundi uh, we all revolve around this Jesus Christ diin kita siyang center, no? That is the point. Okay. Ito ta sa number 2. Okay. Your starting point determines your goal and purpose. So makita nimo ang point A, eternal God. But pasabot sa eternal before the world began. So wapay time, before the beginning of time. That's letter A. Then letter B, that's creation. Mo na ang Genesis 1:1. In the beginning, God created. No? And then letter C, mao ni ang gihimo sa Dios ang tao. No? And then letter D, mao ni ang downward nga fall. Nahulog ang tao. Makita nimo na sa Genesis 3. Nahulog, the fall. So, ang pangutana, asa ta magsugod? Because ang imong sinugdanan will determine og asa ka padulong, the goal. Your starting point determines your goal. For example, no, ato ta sa point number 3, ang kasagaran yun sa church karon, evangelical, ang starting point is letter D. Ang fall. Nga nahulog ang tao, nianhi ang Dios para luwason ang tao. So mao na siya ang pinaka tumong nga murag nahulog ang tao so luwason, so murag gihimo ang tao para luwason. Nga murag gihimo ang tao para pasayloon. Gihimo ang tao para mahulog unya pasayloon. No, igsoon, ang atong point karon is sa wala pa nang inahanglan kapasayloan ng tao na anay purpose. Sa wala pa nang inahanglan o kaluwasan ang tao na anay purpose. Kinahanglan ta maka-discover ana. Kay otherwise, magtuo ang mga Kristohanon nga ang pinakatuyo sa Dios luwason ta. Di lagi taman ba? Actually kanang kaluwasan wala siya. Diversion na siya ba? Recovery program lang na siya. Dili na to gina-minimize ang kaluwasan na, wala na to gina-minimize. Pero sa line of God's purpose, mura na siya biyahe Davao to Cagayan. Pag abot sa Valencia, ni right turn ka paingon sa San Fernando. So, ang salvation is San Fernando back to Valencia, back to the highway. Once na naka sa highway, problema, naabot to sa highway, nakalimot na. Padung mo nito Cagayan. Kalimot na sa journey ba? So much of the church ga-exist. Ang huna-huna, basta maluwas lang ni. Walihan na to ni. Maluwas, okay na. Basta maluwas. Kung man, luwas makaka. Fights na. Okay na. It's pa problema. Sabi, daghan na istorya. Luwas na maligari. Okay na. Goods na ta. Dili. Dunay ultimate nga katuyuan ng Dios. Mo na itong i-discover. Because ma-surprise ka, ako na-surprise ko, so many times makita nimo sa Bible ang phrase, before the world began. Before the beginning of time. Daghang ka na siya. If you could, siguro I'll show you some verses na lang, no, before we proceed. Okay. Makita man ni sa kung ano, makita man ni sa, sorry. Okay, ato ta sa Bible na to. Okay, makita ba diha sa kuan? Sa Zoom. Okay. Ato ta sa 1 Timothy chapter 1. No, 2 Timothy rather. Chapter 1. Look at verse 9.
1 Timothy chapter 1, verse 9. Ingon ba diha? 2 Timothy rather, 2 Timothy. Uh, 2 Timothy chapter 1, verse 9. He has saved us and called us to a holy life, not because of anything we have done. Giluwas ta sa Dios. Kanya, nag-lag lang atong internet, ako may kakontrol na. Nag-lag lang atong internet. Sorry. Ayaw, pasangin liya itong birthday boy. No. Sorry, Ken. Sorry, Ken. Mamawi lang yun niya, mamawi. Mamawi lang bro. Sorry, bro. Okay. 2 Timothy chapter 1, verse 9. He has saved us, no, and called us to a holy life. Giluwas tao niya, meaning sa holy, kanang separated, bagid-dedicate sa iya. Gitawag ta niya, gidedicate ta niya, dili tungod sa atong gibuhat, no? Not because we deserve it, but, ingon ba diri, because of His, unsa kono, because of His purpose and grace. Okay? Purpose and grace. This grace was given us in Christ Jesus. Kanong sa daw ni? Before the beginning of time. Before the creation of the world. Before the foundation of the world. So before the foundation of the world, naanay plan ang Ginoo. So wala pa nagsugod ang panahon. Before time began, there was already a plan. O kani nakita ni mo diri kaning duha, no? Purpose and grace. Ang grace mo na ang modala sa ato ang ato sa purpose sa Ginoo. Ang grace mo na siya ang mopasubay nato sa purpose. Na mohatod ka nato sa katumanan sa purpose. Ang problema kung naay grace pero wala kasabot sa purpose. Wala, taman lang sa was naman ni gani ay okay na. Istorya dia. Ay dugang pang istorya dia. Pero taman lagi sa Valencia. Taman lagi Igor ginaka. Wala na. Wala na panlantaw asa tapadulong. Doon na grand ultimate purpose. Tunay damgo ang Dios. Sa wala pa nahimo ang kalibutan, doon na siya gidamgo. Doon na siya gipangandoy. And amo na siya atong tuyo mga kaigsunan. Nga makita nato na siya. Another verse, tuloy sa lesson 2 ni siya na kaninga mga verses, pero pasiuna lang no kay may naika naman there is 1 Corinthians chapter 2. 1 Corinthians chapter 2. Ingon pa diri sa verse 7. No, we declare God's wisdom. Atong gideklara ang kaalam sa Dios. A mystery that has been hidden and that God destined for our glory before time began. Napay daghang mga verses ani mga kaigsunan nga naghisgot og before the beginning of time. Mura ba ni siya og naghimo kag balay sa wala pa ang construction na kay di ba Pastor Enan architect magini mao man iyahang occupations kinabuhi mag naanay daan gidrawing naanay architectural plan naana tanan ang konsepto mao ni siya ani ni siya dili na ingon nga tukod lang taw kung say mamugawas mo na dili na nga na doon na nagid ni siya daan no before the beginning of the construction project, there was a design, there was a grand, complete kayong blueprint. And mao ni siya ang gihisgutan karon nato mga kaigsuonan. Before the beginning of time, there was a plan. Kinahanglan mao na atong starting point before the world began. Nabalik ta sa atong lesson.
So, number 3, no? The fall as the starting point. Most often, our conceptions are wrong because we start at the wrong place. So often, human history has been interpreted from the fall. If this is the starting point, it is natural that all history would have a redemptive coloring. God's purpose is then seen in the light of man's need for redemption. Of course, the need for redemption must not be minimized, but neither should it become the overshadowing truth. Before man needed salvation, there was a purpose already. Emphasizing redemption as the central purpose will blur the eternal purpose of God. So, mahimo tang man-centered kung mao ni atong starting point. Mahimo tang shallow ang atong Kristyanismo kung mao ni atong starting point. Dili gyud ta ka proceed as originally planned. Now another nga starting point, no, kaning sa atong illustration is letter C. Kani sila nga mga grupo, no, number 4 tato tas number 4. God's commission to man in the garden, okay, letter C, as the starting point, no? Point number 4. There are others sensing the danger of seeing the fall as the starting point. They have started they started with man. God's commission to Adam: be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it. That's Genesis chapter 1, verse 28. From this starting point, let us see, all history is interpreted with a governmental or kingdom purpose centered in man. Since man was created to rule, they see everything as colored by this conception. The kingdom becomes the central theme. Now, doon ay mga kalihukan sa Kristyanismo nga nakita nila nga shallow ra po kayo o kaluwasan ang pagkahulog sa tao ang atong starting point. Backward sila, backward. Zoom out. Dito, gihimo nga starting point ang paghimo sa tao, which ingon ang Ginoo taga-tagag dominion. Taga-tagag authority to rule over all the fish of the sea and the birds of the air. So mao kani siya karon ang makita ni man ka ng mga kingdom ba, mga kingdom movement, no? Mga Miles Monroe. Puro lang gyud kingdom ang istoryahan. Nga magharita kay mao man gihimo man ang tao para maghari. So wa pa nahulog ang tao, hari man siya. So karon ang tuyo sa Ginoo ibalik ang iyang pagkahari. So kingdom, puro na kingdom ang istoryahan. Ang may tabo, mahimo gyapong man-centered. Tao gyapon ang nakatutok. Now, doon na po yung uban nga ning zoom out yun sila, dito sila sa more ancient na starting point, letter B, atong paghimo sa Ginoo sa creation. Kasagara ani kani mga high churches, no, mga Lutheran, mga Anglican, ako kang ilang pananaw sa kalibutan, but still mahimo gihapong man-centered now. Ato ta sa number 5 sa inyong lesson, the fatherhood of God before the world began. Okay, that's letter A as the starting point. So, dito kita magsugod mga kaigsuonan. The fatherhood of God. Okay, diri sa Ephesians 1, verse 3 to 4. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. So, makita nimo diri ang Father. Kinsa ang Dios, so siya kaamahan. And then He chose us in Him before. Di ba? Before the foundation of the earth. So kinsa de ang Dios sawa pa nahimo ang kalibutan? Usa siya kaamahan. Sawa pa nagsugod ang universo. So wala pa nagsugod. So wala pa before dunay atom, before dunay molecule, before dunay matter, before dunay creation. Wala pa tanan, wala pa. Wala pa gyud.
As in, wala. Diyos ra naa. Kinsa man siya. Amahan. Manotice na nimo actually sa tanan mga sulat ni Paul, the way ang pagka-describe sa Dios amahan. Imo na manotice na nato. God is a father. So ang identity sa Dios way back before the world began, amahan siya. Nga nagahandom og daghang mga anak. A vast family of sons. So kung makita nato ang the bigger picture ba, the highway of God's purpose. Dili ni siya kanang side bit lang o kanang minor lang nga butang. Mao gid ni siya ang overall theme. Mao gid ni siya ang pinakalintunganay, pinaka-ultimate. 'Di ba? Kay kung dili magud ni mao na makita nimo mga ako sige ko kabalik-balik makitaan ko na sa akong feed kana bitong isog kay nga pastor nga ingon pa siya i-hold kung ay pa ma-hold up kuno kasimbahan kaysa ma-hold up ka sa gawas. Iyang pasabot baka ng giving. Tawag nila sa giving divine hold up. Kung may pa ma-hold up ka diri kay balusan pa ka sa Ginoo kay dito ka ma-hold up sa gawas. Wala. Grabe gyud ka ang konsepto sa church ba. Unsa may nakahiwi ani? Unsa man mangutana ka ba? Ngano man nga layo na gyud kaayo. Una-una sa tanan dili gyud amahan ng Dios. Kundili ang ilang Dios is cruel, mangtas nga istrikto kayo nga isog kayo nga kining ni ang master cruel. Anyway, so here in Ephesians chapter 1 verse 3 to 4, before the world began, ang Diyos nagpili na, ang Diyos nagdesisyon na, ang Diyos naglaraw na, ang Diyos naghandom na before the world began. Ang gihandom niya mga anak. Mao man na ang usa ka amahan, di ba? Malipay manganganak kay anak. Ang usa ka amahan nalipay sa iyang anak. Ug ang iyang anak si Kristo, the eternal Son. Ug buot niya nga managhan ang iyang anak. Now, wala may tao nga kaparehan ni Kristo. Kay kitang tanan pakyas man. Wala may tao nga kanang qualified kinsa man sa tuwa diri ang sama kang Kristo. Wala man. Ang gibuhat sa Dios mga kaigsuonan, gitanom niya si Kristo. Oo. Busa si Kristo karon nahimugso sa atong sulod isip atong kinabuhi ug karon si Kristo naa sa imo, napud siya sa kuha, napud siya kang Pastor Reggie, naa siya sa atong tanan. O si Kristo na karon ang magkinabuhi, siya karon ang nakig-relate sa amahan pinagi sa atua. Ang hingpit ng Kristo is relating to the Father through us. So ngano malipayon man ang amahan because si Kristo is pleasing. Makapahimuot kaniya, makalipay kaniya, and si Kristo ang imong life. O diha kang Kristo, ikaw nahiusa kang Kristo, so tinud-anay lang, pleasing ka to the Father. So how did God acquire a vast family of sons? By giving His Son. So kung atong tan-awon ang cross, isip pamaagi sa Dios nga maangkon niya ang iyang gihandom. Dili nga cross nga man-centered nga pinmi lang nakarelate sa kuha ba? Ako, grabe kong sala, pero grabe ang cross. Gipasaylo kong singrag, ako. Mapulaan biya tana, kadugayan. Di ba sumo mo na kadugayan? Nindot tas birmiro, di ba? I mean, tinuod ba ya pod? Tinuod ba ya? Pero at some point, gahandom kita o ga bigger o ga much grander nga katuyuan. Na dili kita, dili sa ato kung dili ang damgo sa amahan. So, dunay the other side of the cross. Of course, ang cross para na sa atong benefit. But ultimately,
Ang cross is about the Father acquiring, about ang amahan nakaangkon sa iyang gihandom before the beginning of time. Amen ba na? Thank you, Lord. Okay. Human na. More man din ni di ay. Klaro man di ay. Okay. Adto ta sa number 6. There is Ephesians 1 verse 5, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself, according to His pleasure and will. The Father has, kanang word nga predestination, kung sa literal na nimo tanawon sa Griego, i-mark out beforehand. Gimarka na ba? Daan. So ang amahan di ay nag-mark out og vast family of sons. No, kaning ni ang dili ni gender specific ning sons, no? Kay kita mo kapag yung son, lalaki man na. Pastor, how about ang mga babae? Okay, sa kani nga pagkagamit mga kaigsuunan, apil ang mga babae ani, no? Mga babae apil aning sons. So okay ra babae apil Ate Bren, son gyapon ka Ate Bren ha. Okay ra. So sons ta, apil ang mga ladies. Ilang pud may malain kung apil mi sa bride. Lain po kay lalaki no, ni bride. Pero apil man ta na mga lalaki. Although awkward kayo no, kita ang bride, a wife. Pero dili ni siya gender kalimta na to ng mga gender ani. Ang point ani is you are related igsuon because si Kristo is the one related sa Father and you are now in Christ. Okay, ato ta sa number 7. God has a purpose before the beginning of time and creation. Importante kay ni. Sawa pa nang inahanglan o kaluwasan ng tao, sawa pa nang kinahanglan o kapasayloan ng tao, already igsoon aduna nay katuyuan before the beginning of time. What did the Father intend in the eternal past? Had sin never entered the world? The line on the illustration was to have gone straight without a downward break. So, point A to point B unta, no? Lahos unta na, diretso. Pero mo lagi doon na may detour. Point 1, ning hulog sa point 2, minagi sa cross, balik. Restore back sa highway of God's purpose. Mao nang gitawag karon og redemptive purpose. The purpose of redemption. Mao nang natay mission. Natay mission. Mo evangelize ta, mo sangyaw ta sa mga wapa nakaila kang Kristo, wa pa nakadawat ng Kristo atong sangyawan. Redemptive na nga purpose. At kinahanglan ma-introduce ang Kristohanon sa eternal nga purpose. Dili taman lang sa redemptive. Otherwise, mahimong man-centered. Paul unveils in the Ephesian letter, no, kung basahon ang number 7, no? Point number 7. That which had always been in the mind of the Father. The entrance of sin was not in any way necessary, nor was it designed, nor has it altered God's ultimate intention or purpose. Wala gihimo ang tao para mahulog. Doon na mga tinuhuan nga pareha atong nagdebate ang atheist o usa ka kuano kaning reform nga debater. Ang punto sa atheist, ingon siya nga ang Dios ninyo dili gamhanan. Kaya kung gamhanan pa siya, iyaw tang gipugnan nga nahulog ang tao. Iyaw tang gipugnan pag hana pagkaon ni iba dito sa maong prutas. Unta ang Ginoo dito. Dili siya knowledgeable, dili siya all-knowing. Ngano man, dili siya gamhanan o di po siya maayo. Kaya kung maayo pa siya nga Dios, anong iya man tong gi-allow kung gamhanan pa siya? Iyon itong gipugnan. Na kung kaya man din niya pugnan,
Nyawa niya po nga, meaning to say, dili siya maayo nga Dios. Kaya tanawa ang kamatay nga hing resulta. Tanawa ang kamatayon o pagkaangul sa minilyon o linibok ng mga tao. Tanawa mga hospital na dito gatinga na cancer. Grabe kayang kapait o sakit, kangit-ngit. So ang punto sa mao nga atheist, your God is not powerful and He's not good. Ang tubag sa kaning niya nga pastor, ingon siya nga, ang iyang punto, precisely, nga makaingong ka nga ang Dios gamhanan, tungod sa imong nakita. Kay kana tanan, gibutan na sa Ginoo tanan. Iyan ang giplano tanan, ang mga gira, kamatay, kapait, kasakit, iyahan ang gidetermine tanan. Kay gamhanan siya, mao na siya kagamhanan. Basta ang atheist ni hunong, kita na ko ni nilakaw ang atheist instead para sa iya, ako'y labot na ng inyong Diyos. What kind of God? Ingon ana. Now, okay. Ang atong point diri is, dunay purpose ang Ginoo. Dunay katuyuan ang Dios. And dunay kagahom pag pili ang tao. Either mo obey or mo disobey. Mo salig or dili mo salig. So na choice ang tao. Ang nahitabo, there was an interruption sa katuyuan sa Dios. Pero tungod sa iyang grasya, mo na ang cross, mo na si Kristo nianhi to rescue us na mabalik ta sa purpose sa Ginoo. Okay. The crisis arose at tuta sa ikatulong nga paragraph no sa number 7 because of man's action outside God's purpose. Therefore, the line dropped to point 2. Hindi sa point 1 to point 2 from which it must be brought up again. This is what we see as we observe man's failure. Yet God's ultimate intention has never changed. So dunay ultimate nga intention ng Ginoo, wala na usab. Nahulog ang tao, wala na usab ang iyang intention. Nagpabilin. There is an eternal purpose in the Father which has never been involved in time. This is clearly set forth by Paul in Ephesians 1 verse 4, according as He hath chosen us in Him before the foundation of the world. Here is something that moves on the eternal level, not at all affected by sin or by time. It is something the Father has already seen in consummation. So this is something nga giplano sa Dios o wala na usab ang iyang plano. Despite sa pagkahulog sa tao, wala na usab ang iyang plan. Okay, at ito sa number 8. The eternal Son is the center of God's ultimate purpose. Furthermore, we must see how the eternal Son is related to this eternal purpose of the Father. Too often, we only see Christ in relation to the redemptive activity so that we hardly appreciate how He is related to eternity and the Father's ultimate purpose. So, hayang atong pagtanaw kang Kristo naara sa redemption. Redemptive purpose lang. Wala nato nakita ang eternal good nga purpose. Kinahanglan mo shift ang mga kaigsunan. Okay, to properly see God's eternal purpose in Christ, we need to ask kani nga mga pangutana igsuon. No, sa katapusan sa page 3. If man had never sinned, would all things have been summed up in Christ? Oh. Kung wa pa nakasala si wa pa nakasala si Adan o si Eva, wa pa sila nahulog. Would all things, kani magong sa Ephesians 1 verse 10 na ato ning basahon na man dito sa atong material. Ikaduhang pangutana, if man had never sinned, was it God's plan for all to be in Christ? Imagine na daw sa nahitabo, kung wa pa nahulog si Adan o si Eva. Napabagyapon ang konsepto nga in Christ? Napabagyapon? Or taman ra na tungod lang na kinakasalan tao nga dunay in Christ? In Christ na solution. Solution ba na siya sa sala?
What if wala nahulog ang tao? Doon na pabud gihapoy in Christ reality. I believe mga kaigsunan ang tubag ani didto bitaw sa garden no. Duha man to kakahoy. Ang usa ka kahoy is independence man to. Knowledge of good and evil. Ang tao kabalo na og unsay siya na ba kabalo na ko unsay maayo unsay dili di na ko kinalag Dios. Ako na magbuot kay kabalo naman ko. That's independence. Which mo gipili sa tao. But the other three, unsa man to? It's the tree of life. The tree of life. Kung kadto ang gipili sa tao, unsa man to? I eat life. I partake life. Mo ni ingon sa Ginoong Hesus, I am the life. I am the bread of life. He who eats my flesh will live by me. I in you and you in me. Di ba? So siya ang life. So mao gyud ang original plan sa Ginoo mga kaigsunan nga kita partakers of divine life. Ang life sa Dios, kay katong tree of life di man to human life. Life man to sa Dios. Mo to'y naa dito, option. Ipili sa tao ka independence man. Ganahan mo independence, di ba? Mag-celebrate mag Independence Day. Mo to'y gibuhat sa tao. Now karon igsuon diha kang Kristo, ang ato karon is nabalikta sa original. Something wala kang Adan. Wala man ikaon si Adan adto. Karon ang wa nakaon ni Adan nakaon nimo. Ang wala na angko ni Adan angko nimo. What is that? The divine life. Naara sa imong sulod karon. Nga mao na siya mohatod kanimo sa ultimate nga intention sa Dios. Kay pinagi raman sa divine life nga mahimutang anak. Kay life man na sa anak. That's the life of His Son. So now the Father relates to His Son in you. Christ in you relates to the Father. It's a perfect relationship. Ito magtanaw sa itong kagalingon, magtanaw ta to Christ. So, ato ta sa page 4. Di man siguro nato ni, di na lang sa nato ni tiwason nga lesson kay kuan naman unsa na ba nga orasa. Tapos 8:30 naman. Sunod na lang ni. No? Kay mangaon sa taog life karon. If man had never sinned, would Christ have been incarnated into the human family? Okay, ilabay na to na nga pangutana for the next nga session, no?